Samantala galit na napasigaw ang master ni Chu Nantang na kanyang sinabi na sa wakas ay lumitaw na ang taong pumatay sa kanyang disciple at kasabay niyang tinawag ang guard. Agad na pumasok ang guard na si Protector Tian at kanyang tinanong na anong ipag-uutos nito. Sinabi ni Elder Fan na hanapin nga raw nito ang taong pumatay sa kanyang disciple at dalhin niya ito sa kanya dahil siya ang papatay dito. Sumagot naman si Protector Tian na siya na ang bahala sa taong iyon. Balik naman sa kanila Renshing dito ay napatanong sa kanyang si Jiang Cheng na kung sino naman ang kanilang papatayin gayong hindi raw siya nasisiyahan sa mga taong napatay niya. Sinagot siya ni Renshing at sinabihan na kung sino mang dumating para gumawa ng gulo sila ang unang papatayin nila. Tulad ng inaasahan ay isang grupo ang dumating at sinabi ni Renshing na narito na ang hinahanap ni Jiang Cheng. Samantala naman ay lumitaw si Protector Tian sa likod ni Renshing at sinabi niyang sumama nga raw ito sa kanya. Tinanong naman siya ni Renshing na kung sino naman ang mga ito. Sumagot ang kasamahan ni Protector Tian at sinabi mula sila sa Eastern Profound Sacred Land. Naging curious naman si Jiang Cheng na kanyang nasabi na marami sigurong tao doon at malalakas. Naghanda ang lalaki at tinanong si Jiang Cheng na kung hindi ba raw ito natatakot sa kanilang Eastern Profound Sacred Land gayong hindi mabilang ang mga malalakas na mga naglilinang sa Eastern Profound Sacred Land nila. Sinagot naman ni Jiang Cheng na napakaganda naman dahil sa wakas ay masisiyahan na siya sa pagpatay ng mga ito. Neinsulto ang lalaki kaya't mabilis siyang umatake na kanyang sinabi na papatayin niya raw ito. Ngunit mabilis lang siyang pinatay ni Jiang Cheng sa malinis na atake. Na siya namang naikinagulat ni Protector Tian at inutusan niya ang lahat na umatake na sila ng sabay-sabay. Makalipas naman ang ilang oras ay makikita na lamang ang mga kasamahan ni Protector Tian na bumulagta na nawalan ng mga buhay. Imbis naman na mabala si Protector Tian ay pinalakpakan niya pa ang ginawa ni Jiang Cheng na para bang hindi ito banta sa kanya. Kaya napasabi na lamang si Jiang Cheng na kung baliw na ba itong matandang ito dahil sa pinatay niya na nga ang kanyang mga tauhan pero pumapalakpak pa siya para sa akin. Nagsalita naman si Renshing at sinagot siya dahil hindi naman daw talaga nito napatay ang limang iyon. Hindi naman ito pinaniwalaan ni Jiang Cheng gayong nakikita niyang nakahiga ang mga iyon sa lupa at paano na hindi sila patay. Napatanong si Protector Tian kay Renshing na kung paano niya naman ito nalaman. Ayon kay Renshing ito ay isang sining na buhay na manika at tinanong si Protector Tian na kung bakit niya ito ginawa sa kanyang mga alagad at kung may konsensya pa ba ito. Sumagot naman si Protector Tian dahil sa mundong araw ng paglilinang ng mga makapangyarihan ang mahihinang tao ay biktima lamang ng malalakas. Kasabay nito ay kanyang inutusan ang kanyang mga puppet na tumayo. Sa nakita naman ni Jiang Cheng ay doon niya lang naisip na totoo nga ang sinabi ni Mr. Ren sa kanya. Naisaad pa ni Protector Tian na magandang araw ang katawan ni Jiang Cheng na maging puppet niya at kukunin niya ito. Sabay na umatake ang limang puppet habang kinukuntol ito sa pamamagitan ni Protector Tian. Ilang minuto ang lumipas isang espada ang tumama sa dibdib ni Jiang Cheng at sinundan pa ito ng isa pang atake dahilan na tumilapon ang kanyang katawan. Kaya hindi na lamang siya makapaniwala na kung bakit buhay pa din sila, tinanong niya si Renshing na kung ano na ang dapat niyang gawin. Sinabihan naman siya ni Renshing na gamitin nga raw nito ang kanyang divine token na ang Human Army. Sinubukan naman ito ni Jiang Cheng at doon ay isang atake ang tumama sa puppet nang makalayo siya ay kanyang naman inabsorb ang enerhiya ng puppet. Nang makita naman iyon ni Protector Tian ay kaagad niyang pinigilan ang ginawa ni Jiang Cheng. Gayunpaman sinabihan na siya ni Jiang Cheng na huli na nga raw ito. Sinubukan muli ni Protector Tian na ikumpas ang kanyang kamay upang kontrolin ang kanyang mga puppet subalit hindi na ito tumatayo. Inatake na rin ni Jiang Cheng ang natirang apat at gaya sa nauna ay inabsorb niya din ang mga ito. Sa ginawang naman na iyon ni Jiang Cheng ay labis ang pagkainis ni Protector Tian dahil sa tuluyan ng araw nasisira ang kanyang mga puppet. Pagkatapos ay sinunod na siyang inatake ni Jiang Cheng ngunit dahil sa galit ni Protector Tian ay naunang tumama ang kamay nito sa kanya.
Nagtamo ng pinsala si Jiang Cheng at nasabi niyang ang lakas nga raw ni Protector Tian at kasing lakas na ito ng kanilang sect leader sa Nantian region. Umatake si Protector Tian at sa ngayon tatapos niya na raw si Jiang Cheng sa isang suntok. Nang bigla naman na pumagitna si Ren Xing at hinarang nito ang kanyang atake. Natawa si Protector Tian at sinabihan si Ren Xing dahil mas matibay pa nga raw ang katawan nito kaysa sa kay Jiang Cheng. Dagdag niya pa dahil kung magagawa niyang maging puppet si Ren Xing sulit naman ang pagkawala ng 5 buhay na puppet niya. Naghanda si Protector Tian upang umatake at kanyang ipinagmamalaki ang suntok na kanyang bibitawan na ang Immortal Fist King. Bahagya naman na dismaya si Ren Xing at naitanong na kung sino naman ang nag-isip ng pangalang iyon. Hindi naman na iyon na pinansin pa ni Protector Tian gayong saluhin na nga lang raw ni Ren Xing ang kanyang pinakamalakas na suntok. Pinangaralan naman siya ni Ren Xing dahil ang tawag daw na atake na kanyang sinasabi ay ito ay ang Heavenly Emperor Fist. At ang bersyon mong iyan ay walang iba kundi isang simple at isang kopya lamang at kasabay naman ang napakalakas na banggaan ng kanilang kamao. Sa lakas ng pinakawalan ni Ren Xing ay nawalan nga ng isang braso si Protector Tian at hindi makapaniwala. Sa takot niya ay naitanong niya kay Ren Xing na kung sino nga ba talaga ito dahil ngayon niya lamang nalaman na may pinakamalakas pa pala sa kanyang Immortal King Fist. Sa kanyang katanungan ay bahagyang ininsulto tuloy siya ni Ren Xing dahil ang pinagmamalaki nga raw nitong Immortal King Fist ay walang kwenta. Tulad ng inaasahan ay neinsulto si Protector Tian nang bigla naman siyang sunggaban ni Ren Xing at iniangat ang kanyang katawan habang hawak nito ang kanyang leeg. Naglakas loob naman si Protector Tian na sinabihan si Ren Xing na kung kilala nga raw ba siya nito at nagbabala na siya ay nagmula sa Eastern Profound Sacred Land. Subalit tulad ng inaasahan natin kay Ren Xing ay wala naman itong halaga sa kanya. Nalabis ikinatakot ni Protector Tian at pagmamakaawa niya kay Ren Xing na huwag nga raw siya nitong patayin. Malalim siyang tinitigan ni Ren Xing bago sinabi na isa nga raw itong basura. Upang mapasigaw na lamang si Protector Tian dahil sa papatayin talaga siya ni Ren Xing at naisigaw na nababaliw na ito. Inangat siya ni Ren Xing at inutusan na sabihin nitong ang Immortal King ay isang hayop dahil kung hindi ay papatayin niya ito. Sa takot ni Protector Tian nagmamakaawa niyang sinabi kay Ren Xing na sige na gagawin niya na nga raw ang pinag-uutos nito. Binitiwan ni Ren Xing si Protector Tian ngunit makikita ang biglaan na pagbabago sa kanyang katawan hanggang sa sumasakit ang kanyang ulo at bigla na lamang sumabog ang kanyang ulo sa harapan ni Ren Xing. Sa nasaksihan ni Jiang Cheng ay nagulat niyang naitanong na kung bakit biglang sumabog ang kanyang ulo. May kaalaman naman si Ren Xing at ayon sa kanya ginawa niyang mga puppet ang mga tauhan niya, pero hindi niya inakala na ang mga Immortal King ay itinuturing din siyang manika. At inilagay nila ang kanilang diwa sa kanya. Sa sandaling makita nila ang anumang pagiging tapat na hindi tama doon na mag-trigger ang pagsabog. Sa kanilang pagkaseryoso ay inutusan na ni Ren Xing si Jiang Cheng na kunin na nga raw nito ang spiritual energy ni Protector Tian. Sinimulan na ni Jiang Cheng ang pagkuha ng spiritual energy sa katawan ni Protector Tian kaya labis ang kanyang tuwa habang ginagawa niya ito. Matapos naman ang kaganapan na iyon ay napunta sila Ren Xing sa mga nagkukumpulan na maraming tao kaya't sa kanilang pagtataka ay nilapitan nila ito upang matingnan. Sa harapan ng mga tao ay makikita ang isang napakalaking haligi ng bato at ayon sa kanila ito ay tinawag na ang bundok na nagbubuo ng salita at para sa kanila isang araw itong magandang pagkakataon upang makapasok sa loob. Sa narinig ay labis ang pagkamangha ni Jiang Cheng dahil lang sa nabuong salita ay lumitaw ito. Dahil sa kaalaman ni Ren Xing ay ipinaalam niya din sa kanya na maraming mga kahanga-hangang lugar ang daigdig ng mga immortal. Ang mga pagkakataong narito ay higit pa sa Nantian region at malaki ang pag-asa ni Jiang Cheng dito. Isang maskulado naman ang humakbang at lumapit sa malaking bato na may dalang mabigat na maso habang sumusunod nito ang kanyang mga tauhan sa kanyang likod. Dahil doon ay pinagtitinginan sila ng maraming tao at naitanong na kung sino nga raw ang arroganting mga taong iyon.
Gamit ang pinakamalakas na atake ng lalaki ay inatake niya ang malaking bato habang nag-iiwan pa ito ng lighting sa kanyang maso. Subalit ang inaasahan niyang kaya niya iyon basagin ay nagkamali naman siya dahil ang impact na kanyang atake ay ibinalik sa kanya. Sa kanyang pagtalsak ay nasabi niyang hindi siya makapaniwala at napagpasyahan na lamang na umalis na lang sila. Sa naiwang atake ay lumitaw ang salitang Wu at sa mga kamay ni Renshing ay sinabi niyang ang salita na binubuo ng bundok na nagbubuo ng salita ay isa ring daan para sa paglilinang ng kapangyarihan. Tinatawag din itong mga salita na naging batas at isa itong banal na kakayahan na halos walang sinuman ang nakakamaster. Ibinigay ito ni Renshing kay Ye Jing at ipinaalam sa kanya na wala itong mga pamamaraan para makaligtas sa panganib at perpekto ito para dito maaari nitong subukan ang daan ng mga salita ay naging batas. Natinugunan naman ni Ye Jing na iintindihan niya ito. Sa mga nasaksihan ng mga tao ay hindi naman sila makapaniwala na nakuha talaga nila Renshing ang salitang Wu matapos ang kalahating taon. Ninas naman ang lalaki sa kanila gayong imbis na sa kanya iyon mapupunta ay sila Renshing pa nito ang nakakuha. Agad naman na magitan si Jiang Cheng at itinanong na kung sino nga raw ito at kung may pangalan ba ito dito. Nagyabang na sumagot ang tauhan at dinuruduro si Jiang Cheng dahil ang lakas naman daw ng loob ng batang ito at kung gusto ba niyang bunutin niya ang dila nito. Hindi naman nagustuhan ni Jiang Cheng ang tabas ng dila ng tauhan kaya isang napakalakas na sampal ang binitiwan ni Jiang Cheng sa kanyang mukha. Sa galit ng lalaki ay umaksyon na ito upang turuan ng leksyon sana si Jiang Cheng nang bigla naman gumalaw ang kanyang maso at bigla na lamang naglaho sa kanyang kamay. Napapatanong siya sa pagkagulat na kung nasaan na nga raw ito. Ipinakita na sobrang natutuwa si Ye Jing at napatanong siya kay Renshing na kung tama ba ang paggamit niya sa salitang Wu. Napinuri naman siya ni Renshing at nasabing hindi na masama may talento nga raw ito sa ganitong daan ng paglilinang. Isang lalaki naman ang dumating sa eksena nagulat ang iba sa pagdating ng lalaki ngunit sa ilang mga sandali ay bigla na lamang nagsiktakbuhan sila habang isinisigaw na bumabalik na naman nga raw ang Eastern Profound Sacred Land para hulihin sila bilang alipin. Akala nila ay makakatakas sila dahil isang pagsipa lang ng bagong dating ng lalaki ay nagsiliparan ang katawan ng mga ito. Sa takot nila ay dali-dali silang yumukod at tinawag nila ang bagong dating na lalaki na si Young Master Chu at nagmamakaawa sa kanilang mga buhay. Ngunit may matapang na lalaki ang naglakas loob na sumagot at hindi nga raw siya susunod sa pinag-uutos nito at mangyaring pakawalan na lang siya nito. Dahil sa kanyang pananalita ay marahas siya tuloy na inatake ni Young Master Chu dahilan na mawala ang kanyang buhay. Sa nasaksihan ng mga nakakakita ay nasabi nilang masyadong nga raw brutal ang mga tao mula sa Eastern Profound Sacred Land at siya si Chu Nanfei. Ang kanyang kapatid na lalaki ay ang sikat na batang henyo na si Chu Nantang. Kung hindi dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ng kanyang kapatid, mas mapang-api pa sana si Chu Nanfei at kung ganun ay siya pala ang kapatid na pinatay ng ating bida. Dagdag nila na natatakot dahil kung magiging Monero sila baka makaligtas pa sila sa kamatayan. Lumapit naman ang maskuladong lalaki kay Young Master Chu at nagsaad na kulang pala ito ng mga Monero bakit hindi na lamang daw siya nito sinabihan at hindi na sana nito kailangang pumunta pa rito ng personal para sa ganitong maliit na bagay. Tumugon naman ito sa kanya dahil kung ganoon siya na ang bahala sa paghahatid ng mga taong ito pabalik. Sa mga narinig ni Jiang Cheng ay labis ang kanyang pagkamuhi at naitanong niya kay Renshing bakit hindi na lang nga raw nila patayin ang mga basurang ito. Mahinahon naman siyang pinaalalahanan ni Renshing na huwag itong magmadali mas mabuti pang tingnan na lamang nila ang Eastern Profound Sacred Land Devil Mine. Talaga namang tama nga raw ito ang aura ng isang pinagmulan ng Source Devil. Sama-sama ang lahat sa pagpasok sa Devil Mine habang sumasabay nito sila Renshing. Nagpaalala naman ang isang lalaki sa lahat dahil kapag pumasok na ang mga ito sa loob magpakabait nga raw sila ng gusto dahil kung hindi mamamatay sila at walang matitirang kahit buto sa mga ito. Lumingon ang maskuladong lalaki sa likod at inutusan ang kanyang mga tauhan na bigyan ng espesyal na pagtrato sila Renshing at pagkatapos ay ilagay sila sa abis ng Devil Mine.
Natutuwa na napangiti ang kanyang kasama at tinatanong sila Renshing na kung natatakot na ba sila. Wala namang pakialam roon sila Renshing bagkus naglakad lang siya ng diretsyo na ipinagtataka naman ng lalaki. Napakamot siya sa ulo dahil sa kakaibang araw ito at hindi man lang daw natakot si Renshing gayong parang sabik pa siyang pumasok. Natawa ang maskuladong lalaki dahil sa tingin niya nagpapanggap lang sila at pinapakita nilang kalmado sila kung gayon tingnan lang daw nila mamaya kung hindi sila maihi sa takot. Samantala sa mga immortal pinag-uusapan nila ang naitatag ni Renshing na ang Nantian Gate. Napag-uusapan din nila na ang Immortal King na nakasuot ng lilang damit mula sa Lower Realm ay natuklasan niya ang isang nakasil na Source Devil sa Sacred Land. Balik sa Devil Mine sa nasaksihan ni Jiang Cheng sa kanyang mga nakita ay labis ang kanyang pagkagulat ng para ng araw mga zombie ang nagtratrabaho dito. Sa mga kaalaman ni Renshing ay ipinaliwanag naman ito sa kanya dahil ito ay dahil sa pagkakahawa mula sa masamang demonic chi dito. Nabubuo na ang Devil Root sa kanila habang sila ay nananatili rito ng mahabang panahon at natatakot siyang mahirap na silang gumaling sa huli ay magiging mga demonyo din sila. Sa narinig ni Jiang Cheng ay labis ang kanyang pagkamuhi at naitanong sa kanyang sarili na kung wala bang mabubuting tao sa Immortal Realm. Sa isang iglap ay bigla namang nabulabok ang mga manggagawa nang biglang sumabog ang demonic chi nagsiktakbuhan ang marami ngunit sa isang iglap din ay tinunaw nito ang kanilang mga katawan hanggang sa maging buto na lang. Sa mga nakita ni Jiang Cheng ay hindi siya roon makapaniwala na ganoon lang kadali natunaw ang mga katawan ng manggagawa. Lumingon naman ang lalaki sa kanyang boss upang ipinaalam na lumabas ng araw ang demonic chi at ano na ang dapat nilang gawin. Nang bigla naman itong tumakbo ng mabilis sa takot na baka masama rin sila na mahajap ng demonic chi. Sa kalagitnaan naman ng kaguluhan ay sa tamang pagkakataon ay dumating si Young Master Chu. Inutusan niya ang kanyang tauhan at ang lahat na magsama-sama at huwag tumakbo activate nila ang formation at harangan ang demonic chi. Nang magawa nilang mablock ang demonic chi na papalapit sa kanila ay labis ang papuri ng maskuladong lalaki kay Young Master Chu dahil napakalakas nga raw nito. Wala namang pakialam roon si Young Master Chu sumigaw siya at inutusan ang lahat ng manggagawa umalis na muna silang lahat at saka na lamang bumalik na kapag wala na ang demonic chi sa paligid. Isinigaw din ng maskuladong lalaki na ang mga nasa loob ay lumabas na upang makapagpahinga. Dahil sa sigaw nilang iyon ay naitanong ni Jiang Cheng kay Renshing na kung lalabas na nga rin ba sila. Humakbang si Renshing at naglakad palooban at magpatuloy nga raw sila at papasok sila sa loob. Natakot si Jiang Cheng at naitanong na kung hindi ba sila na magiging kalansay. Sa kanyang mga pag-alala ay walang takot nga dito na sumunod si Ye Jing kay Renshing. Nagtataka naman ang lalaking maskuladong at naitanong sa grupo ni Renshing na kung anong araw ang kanilang ginagawa ngunit hindi niya na ito napigilan nang bigla nang nawala sila Renshing sa kanilang harapan. Napangiti at patawang napasabi si Young Master Chu sa grupo ni Renshing na kung naghahanap ng araw ang tatlong iyon sa kanilang kamatayan. Nang makapasok sila Renshing sa loob ay labis naman ang pagkamangha ni Jiang Cheng sa Divine Token ng Human Army dahil sa tinataboy pala nito ang demonic chi sa paligid nila. Mahinahon naman siyang pinaalalahanan ni Renshing na ang Divine Token ay isang alamat na dakilang nilalang na nakipaglaban sa iba't ibang daigdig o rehiyon. Sa ngayon marami pa itong dapat matutunan kaya huwag nga raw itong magpapabaya. Masayang napasagot si Jiang Cheng na huwag mag-alala si Mr. Ren dahil tiyak siyang magiging isang karapat-dapat siya na maging Army Master. Sa mahaba ng kanilang paglalakad ay napapansin na ni Jiang Cheng na habang palalim sila ng palalim ay lalong tumataas ang temperatura ng lamig sa paligid. Ayon naman kay Renshing na kung ganun ay ibig sabihin malapit na silang makarating. Sa kanilang harapan ay isang malaking kaldero ang makikita at agad na tukoy ni Renshing ang pinagmumulan ng demonic chi. Nilapitan ni Jiang Cheng ang malaking kaldero ngunit para sa kanya hindi siya kumbinsido na ang lotus flower na ito ang pinagmumulan ng demonic chi sa paligid. Natukso siya dahil makikita naman nila na kung gaano ito kabanal at kaganda at parang bang gusto niyang lumuhad dito.
Nagtataka naman na itanong ni Ye Jing na kung ano naman ang nangyayari kay Jiang Cheng dahil tila may maling araw sa kanya. Sa hindi naman na inaasahan ang napakaganda na lotus flower ay bigla na lamang nga ito naging halimaw sa harapan ni Jiang Cheng. Mabuti na lamang ay nakagawa agad si Jiang Cheng ng depensa sa kanyang sarili kaya hindi siya masyado na nasaktan. Doon niya lamang napagtanto na muntik na siyang malinlang ng bagay sa kanyang harapan. Mahinahon naman siyang tinanong ni Ren Xing na kung naalala niya ba ang Source Devil na sumalakay sa kanilang pamilya noon. Tumango si Jiang Cheng na oo at doon nga rin niya nakilala itong si Mr. Ren. Binanggit ni Ren Xing dahil ang Source Devil na iyon ay hindi dalisay ngunit itong nasa kanilang harapan ay isang tunay na pure blood Source Devil. Nang bigla naman magsalita ang Source Devil sa kanilang harapan at hindi niya nga raw inaasahan na kilala siya ni Ren Xing. Nagpahabol pa si Ren Xing dahil sa alam niya rin na may taong nag-aalaga nito. Sa narinig ay hindi makapaniwala si Jiang Cheng na posible pala daw iyon. Ipinaalam naman ni Ren Xing kay Jiang Cheng na ang malaking kaldero na iyon ay hindi karaniwang gamit dahil sa may likidong espiritu o tubig na may kapangyarihan sa loob nito. Lahat iyon ay espesyal na inihanda para sa natitirang kaluluwa ng pinagmulan ng demonyong ito. Napaatras si Jiang Cheng sa kanyang nalaman at naitanong na kung ano nga bang iniisip ng Eastern Profound Sacred Land. Bakit pinapanatili pa nila ang bagay na ito dahil kung makatakas ito hindi ba't magdudulot ito ng kaguluhan at paghihirap sa buong mundo? Tinugunan siya ni Ren Xing dahil hindi lang kaguluhan at paghihirap ang mangyayari gayong ang isang dalisay ang lahing pinagmulan ng demonyo ay kayang sirain ang buong daigdig. Hindi na nakatiis ang halimaw na umatake at sigaw niya matagal na siyang hindi nakakain ng sariwang laman kaya't napakaswerte niyang dumating ang mga ito sa kanya. Kung inaakala niyang kung sino lang ang kanyang kaharap ay inihanda pa ni Ren Xing ang kanyang kamay para aipakin sa kanya. Subalit nagulantang na lamang siya nang hindi man lang niya kayang maputol ang kamay ni Ren Xing at kabaliktaran pa nga ang nangyayari dahil nagkadurog-durog pa ang kanyang ngipin. Harap-harapan siyang iniinsulto ni Ren Xing dahil paano nga raw ito makakapinsala sa kanya gayong isa lamang siyang natitirang kaluluwa. Tulad ng inaasahan ay nagalit ang halimaw at binugahan niya si Ren Xing ng malagkit na likido. Sa nakita ni Ye Jing ay labis ang kanyang takot habang naibanggit ang pangalan ni Ren Xing. Nang inaakala namang nanalo ang halimaw ay tuwang-tuwa siyang humahalaklak dahil kapag damay-kit ng araw ito sa katawan ni Ren Xing ay ganap itong mawawasak at mabubulok. Nang bigla naman na sabihin ni Ren Xing sa kanya talaga ba? Napapaisip ng labis ang halimaw na kung paano daw posible iyon. Napangiti si Ren Xing at mahinahon niyang ipinaalam sa halimaw na sinubukan niya lang na kunin ang dalisay nitong dugo. Dahil doon umalangaw ang boses ng halimaw at sinasabi niyang ibalik nga raw ni Ren Xing sa kanya ang dalisay niyang dugo sapagkat libu-libong taon niya itong iniipon. Sa pamatay naman na atake ni Ren Xing ay dito ay inilabas niya muli ang Devil Suppressing Seal upang tapusin na ang halimaw. Sa tindi at makapangyarihan nito ay umalangaw sa pangalawang pagkakataon ang boses ng halimaw habang nagbabagsakan sa kanya ang Devil Suppressing Seal. Sinabi pa niya bakit si Ren Xing pa ang nagdulot ng takot sa kanya kaysa sa Immortal King. Tinugunan naman ni Ren Xing ang kanyang sinabi at pinagkumpara pa nga raw sila ng Immortal King gayong hindi daw iyon mga karapat-dapat sa kanya. Sa pagkawala ng malay ng halimaw ay inutusan ni Ren Xing ang dalawa na i-absorb nga raw nila ang likidong espiritu sa kalderong dahil sa pinapalakas nito ang kanilang paglilinang. Makalipas ang ilang minuto ay labis ang tuwa ni Jiang Cheng nang maabot niya ang bagong yugto ng kanyang lakas at maihahambing na nga raw ang kanyang lakas sa mga elder ng Superior Abstruse Sect. Kahit na si Ye Jing ay tumaas din ang antas at naabot niya ang Mountain Sea Realm na mataas pa kaysa kay Jiang Cheng. Pinaalalahanan naman sila ni Ren Xing na magpatuloy lang silang magpalakas hanggang sa maabot ng mga ito ang Transcendence Realm. Nabaling naman ni Jiang Cheng ang kanyang pansin sa halimaw at naitanong kay Ren Xing siya na nga raw ang tatapos sa halimaw na ito. Naningkit ang mata ni Ren Xing bago sumagot na hindi na kailangan hayaan na lamang nila itong narito dahil gagamitin niya ito mamaya.
Sa labas ng Devil Mine bumalik na ulit ang manggagawa sa kani-kanilang trabaho sa kadahilanan na nawala na nito ang demonic chi sa paligid. Sa pamamahala ng maskuladong lalaki ay pinagsisigawan niya na magtrabaho sila ng gusto ng 24/7 kaya't napapaiyak na lamang sila dahil sa parang pinapatay ng araw sila nito. Nang hinayang naman ang maskuladong lalaki habang nakatingin siya sa pasukan ng Devil Mine dahil ang tatlong tanga daw na iyon ay siguradong namatay na doon sa loob. Nang bigla naman doon na lumabas sila Renshing na parang wala lang nangyayari kaya naman labis ang pagkagulat ng maskuladong lalaki sa kadahilanan tumulo pa nito ang kanyang sipon. Napatanong siya sa harapan ni Jiang Cheng na kung paano pa sila nakalabas tinugunan naman siya ni Jiang Cheng na kung hindi sila nakalabas ipaghahanda ba sila nito ng hapunan. Sa Eastern Profound Sacred Land sa harapan ni Elder Fan ay may isang babae ang nagbigay galang sa kanya. Nang makilala ay ito pala si Saint Esbeon na siyang lubos na iginagalang ang ating bida dahil sa pag-unlad ng lakas ni Saint Esbeon ay pinuli siya nito dahil sa malakas pangaraw ito kaysa sa kanyang disciple na namatay. Naitanong naman ni Saint Esbeon sa kanya na kung bakit siya ipinatawag ni Elder Fan ngayong araw. Mahinahon naman na ipinaalam ni Elder Fan sa kanya na kung bakit dahil sa pagkamatay nga raw ng kanyang disciple na si Chu Nantang ay naghahanap siya ng huling disciple at kung handa ba si Saint Esbeon na maging disciple niya. Napapaisip naman sa alok si Saint Esbeon dahil ayon sa kanyang narinig si Elder Fan ay may suporta ng mga Immortal King hindi naman siguro masama na kung tatanggapin niya ito. Tinanong siya ni Elder Fan na kung kailangan pa ba talagang pag-isipan niya ito. Magalang na yumukod si Saint Esbeon at nanghuhulugan lamang ang kanyang pagyukod na tinatanggap niya ang inaalok ni Elder Fan sa kanya. Nang bigla naman masira ang pagmumukha ng Elder nang maramdaman niya ang nangyayari sa Source Devil. Nagmamadali niyang sinabihan si Saint Esbeon na sumama nga raw ito sa kanya upang puntahan nila ang pinagmumulan ng Source Devil. Sa isang iglap ay napunta sila ng napakabilis sa Devil Mine na kung saan nakahandusay ang Source Devil, napasigaw ang Elder na kung sino nga ba talaga ang may gawa nito. Sa unang pagkakataon naman nakita ito ni Saint Esbeon ay napapaisip siya na kung ito nga ba talaga ang legendary Source Devil na nagsasabing nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Nilapitan ni Elder Fan ang malaking kaldero at naitanong na kung sino ang may lakas na loob ang gumawa nito at kumuha sa spiritual liquid dahil hindi niya nga raw ito mapapalampas. Inutusan niya si Saint Esbeon na maghintay na lamang ito sa labas at huwag hayaan na may pumasok na sinuman para hindi siya nito magagambala. At alamin din daw nito na kung sino ang huling pumasok dito na magalang naman na sinunod ito ni Saint Esbeon. Agad na sinimula ni Elder Fan ang kanyang gagawin dahil para sa kanya ang pinagmulan ng demonyo ay inaalagaan ng Immortal King malinaw niyang sinabi na hindi ito dapat masaktan kaya't kailangan niya talaga ibalik agad ang kanyang lakas o buhay. Kahit pangaraw maubos nito ang yaman ng Eastern Profound Sacred Land. Gumalaw ang halimaw at galit na galit niyang sinasabi na pagbigyan pa siya ng higit pa dahil kailangan niyang hanapin ang batang iyon at bawiin ang kanyang dalisay na dugo. Sa labas naman ng Devil Mine ay wala pa ring tigil ang maskuladong lalaki sa pagtatanong na kung paano nga raw sila Renshing nakalabas ng buhay dahil para sa kanya imposible na ang sinuman na makakalabas sa Devil Mine. Hindi naman nagustuhan ni Jiang Cheng ang kanyang mga pagtatanong kaya naman ay marahas siyang sinampal nito. Napahawak sa mukha ang maskuladong lalaki at naitanong sa kanyang mga tauhan na kung anong lugar ito. Ipinaalam naman ng kanyang tauhan na nandito sila sa Devil Mine ang lugar ng Eastern Profound Sacred Land. Nagtanong ang maskuladong lalaki na kung sino ang may hawak sa lugar na ito tinugunan naman ito ng kanyang mga tauhan na ang kanilang boss ang may hawak sa lugar na ito. Nagturo ang maskuladong lalaki dahil kung ganoon bakit sila nang ahas na sampilan siya sa mismong lugar pa niya at ang ibig sabihin lamang nito ay hinahamon lang nila ang kanilang kamatayan. Inutusan ng maskuladong lalaki ang kanyang mga tauhan na bunutin nila ang kanilang espada at patayin ang tatlong mga hambog na iyon. Bago pa ang malapit na sagupaan ay bigla na lang lumitaw si Saint Esbeon sa kanilang taas upang na mapahinto sila at mukhang sa kinikilos nila ay kilala nila ang dumating.
Nang bigla naman silang atakihin ni Saint Esbeon dahil doon ay agad naman na lumapit ang maskuladong lalaki upang na magbigay galang sa presensya ni Saint Esbeon. Subalit ang napakabangis na mukha ni Saint Esbeon ay napalitan ito ng kasiyahan ng makita at makilala niya si Renshing. Galit na galit ang maskuladong lalaki at idinuro-duro niya sila Renshing dahil ang tatlong daw na ito ay hindi sumusunod sa mga utos at pumasok sila sa ipinagbabawal na lugar ng Devil Mine kaya naman dapat silang parusahan at patayin. Wala namang pakialam roon si Saint Esbeon sa kanyang pinagsasabi kaya naman itinapon niya ito. Hindi naman maintindihan ng maskuladong lalaki na kung bakit iyon ginawa ni Saint Esbeon sa kanya at kung may nasabi ba siyang mali. Napabulong si Jiang Cheng sa ating bida na baka nga raw magkaroon ng malaking labanan dito dahil sa pagdating ni Saint Esbeon. Nang bigla naman nagbigay galang si Saint Esbeon kay Renshing upang na magulat ng labi si Jiang Cheng at hindi moari na kung ano ang nangyayari. Kahit na ang mga tauhan ng maskuladong lalaki ay nagulat din dahil si Saint Esbeon nga raw ay yumuyukod sa isang manero. Naitanong naman ni Saint Esbeon sa ating bida na kung bakit ito nandito tinugunan siya ni Renshing nandito nga raw siya para sa Devil Mine. Hindi naman kaagad nakasagot si Saint Esbeon bago niya sinabi na kung ganoon ay pumasok si Mr. Ren sa Devil Mine sagot ni Renshing na oo. Kinumpirma ni Saint Esbeon ang kanyang hinala na kung si Mr. Ren rin ba ang pinagmulan ng kaguluhan sa Devil Mine sa loob at hindi naman iyon na itinanggi ni Renshing dahil sa tama ang araw ito. Inutusan naman ni Saint Esbeon ang grupo ng maskuladong lalaki na lumapit sa kanya ngunit sa kanilang paglapit marahas silang pinatay ni Saint Esbeon upang wala nang makasaksi sa pagpasok nila Renshing sa Devil Mine. Kahit na ang manggagawa ay hindi rin pinaligtas ni Saint Esbeon dahil pumasok na nga raw sila sa ipinagbabawal na lugar dapat din silang ipatapon sa kamatayan. Nang matapos naman na iligpit ang lahat ay magalang niyang sinabi kay Renshing na wala na nga raw itong ikatakot at siya na ang magsabi kay Elder Fan na walang kinalaman si Mr. Ren sa Devil Mine. Tinugunan naman siya ni Renshing na hindi na iyon kailangan. Ngunit dahil narito na sila baka pwede na nilang puntahan at tingnan ang Sacred Land bago sila umalis. Mahinahon naman na ipinaalam ni Saint Esbeon kay Renshing na nasa harapan na sila ng Sacred Land sa ngayon ano ang dapat nilang tingnan. Sa kaalaman ni Renshing ay sinabi niyang ang kanilang nakikita ngayon ay hindi ang Sacred Land dahil ang tunay na Sacred Land ay nakatago sa ilalim ng Eastern Profound Sacred Land. Naitanong naman ni Saint Esbeon na kung paano naman nila makikita ang tunay na Sacred Land. Tinugunan siya ni Renshing at sinabing madali lang pabagsakin lamang nila ang Eastern Profound Sacred Land. Bahagya naman natulala si Saint Esbeon at hindi niya moari na parang napakadali lang na gawin ni Renshing na pabagsakin ang Eastern Profound Sacred Land. Hindi naman maiwasan mapatanong si Saint Esbeon na kung bakit lagi na lamang ni Mr. Ren sinisira ang sekta na kanyang napupuntahan. Samantala sa baba umalangaw ang boses ni Elder Fan sa lahat ng kabilang ng Eastern Profound Sacred Land at isinaad niya na hanapin nila na kung sino ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Devil Mine. Nang makita naman ni Saint Esbeon ang kanyang master ay labis ang kanyang pagkabahala na baka malaman nito na si Renshing ang may gawa ng lahat. Naalala naman ni Renshing ang disciple ni Elder Fan na si Chu Nantang na kanyang pinatay kaya naitanong niya kay Saint Esbeon na siya ba ang master ng lalaking iyon. Tinugunan siya ni Saint Esbeon na hindi pa siya formal na naging disciple niya ngunit sandali lang raw kilala mo rin ba si Chu Nantang. Mahinahon naman siyang sinagot ni Renshing na syempre kilala ko siya dahil ako mismo ang pumatay sa kanya. Sa mga narinig ni Saint Esbeon ay napahawak na lang siya sa kanyang ulo dahil sa tindi ng kanyang mga nalalaman. Dahil sa mga pangyayari ay binalaan niya si Renshing na kailangan ng araw niyang umalis ngayon. Natinugunan naman siya ni Renshing na bakit ito natatakot gayong ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lang. Nakita naman siya ni Elder Fan at diretsahan siyang tinanong na kung nakita niya na ba na kung sino ang pumasok sa ipinagbabawal na lugar sa Devil Mine, sa takot ni Saint Esbeon ay nasabi niya na lamang naloko na. Mahinahon naman siyang tinanong ni Renshing sa tingin nito sino ang mananalo sa kanila na kung sakaling maglaban sila.
Tinugunan siya ni Saintes Bayon na walang anumang tiwala kay Renshing dahil sa tingin niya zero ang tsansa ni Mr. Ren na manalo sa kanyang master. Bumaba si Elder Fan at inulit niya ang katanungan na kung nakita na ba ni Saintes Bayon ang mga pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Devil Mine. Dahil sa hindi pagsagot ni Saintes Bayon sa kanya ay itinuro ni Elder Fan sila Renshing dahil tila pamilyar nga raw ang tatlo sa kanya. Hindi naman nagtagal pa dahil napatunayan na ni Elder Fan ang kanyang hinala na si Renshing na ang pumatay sa kanyang disciple. Naging curious naman si Renshing sa kanya at naitanong na kung sino ang Immortal King ang nag-utos dito na panatilihin ang isang Source Devil. Napagtanto na din ni Elder Fan na mukhang si Renshing nga rin daw ang pumasok sa Devil Mine. Nagpatuloy si Renshing sa kanyang sinabi na kung isa ba itong Immortal King na nakasuot ng lilang damit o kaya'y isa sa nakasuot ng itim na damit na mahilig kontrolin ang ibang tao. Nagalit si Elder Fan at basta na lamang siyang umatake dahil sa kailangan ng araw nitong mamatay. Ngunit bago pa man sila magsalpukan ay pumagit na si Saintes Bayon at kanyang inumungkahi sa kanyang master na huwag niyang sayangin ang kanyang oras sa tulad ni Renshing dahil siya na mismo ang papatay nito. Kung ganoon daw ay patayin niya ang tatlo at huwag hayaan silang makatakas. Dahil sa katapatan ni Saintes Bayon kay Renshing ay walang pag-atubili niyang inatake si Elder Fan sa likod. Napalingon si Elder Fan at gumantong umatake at hindi siya makapaniwala sa pagtataksil ni Saintes Bayon dahil sa tinalikuran nga raw nito ang Eastern Profound Sacred Land. Sa nakita naman ni Jiang Cheng ay labis ang kanyang tuwa na tunay ngang kaibigan ni Mr. Ren si Saintes Bayon. Humarap si Saintes Bayon kay Renshing at kanyang ipinaalam na kahit na zero ang tsansa nitong manalo pinili niya pa rin ito. Tinanong naman siya ni Renshing na kung bakit pinili siya nito. Tinugunan siya ni Saintes Bayon sa kadahilanan na pareho sila mula sa Nantian region at sinabihan naman siya ni Renshing na tama nga raw ang pinili nito. Galit naman silang pinagmasdan ni Elder Fan at kung alam nga raw ba ni Saintes Bayon ang kahihinatnan ng kanyang ginawa at tinugunan siya ni Saintes Bayon na oo. Galit niya din na sinabi na ang mga tao mula sa maliit na lugar tulad ng Nantian region ay talagang walang alam sa mundo. At kung hindi ba ng mga ito alam na sa harap ng makapangyarihang mula sa Eastern Profound Sacred Land ay wala ang mga itong halaga at sa madaling salita parang alikabok lang kayo. Sa mga narinig naman ni Jiang Cheng ay wala naman siyang pakialam roon bagkus sinabihan niya lamang si Elder Fan na ibuhos na nga lang raw nito ang lahat ng kanyang lakas. Dahil sa kanyang sinabi ay niyanig ni Jiang Cheng ang kanyang utak kaya't nagwala si Elder Fan at marahas na umatake sa kanya. Subalit bago pa man siya makalapit ay inunahan na siya ni Renshing at buo niyang ang sinalo ang atake. Sumadsad sa lupa si Elder Fan at napansin ang hawak ni Renshing kaya't naitanong niya na kung anong klaseng sandata ang hawak ni Renshing dahil sobrang napakalakas daw nito. Tinanong naman siya ni Renshing na kung gusto niya ba ang sandatang ito. Tinugunan siya ni Elder Fan na oo kasabay nito ang mabilis niyang galaw at napunta nga siya sa likod ni Renshing. Sa sobrang bilis naman na ipinakita ni Elder Fan ay labis ang pagkagulat ni Saintes Bayon lalo nang malapit niya nang mahawakan ang sandata sa kamay ni Renshing. Subalit sa hindi naman inaasahan ay tinapatan ni Renshing ang kanyang bilis at naglaho sa kanyang harapan. Sa taas ay makikita nagkapalit ang kanilang posisyon kaya't labis na labis ang pagkabahala ni Elder Fan. Isang napakalakas na hampas ang tumama sa kanyang likod tumakbo si Elder Fan upang sana makaiwas sa sunod na atake ni Renshing. Gayunpaman ay nahabol pa rin siya ni Renshing at isa na namang atake ang tumama sa kanyang ulo. Doon sa itaas ay sunod-sunod na atake ang pinakawalan ni Renshing at halos wala nang ang pagkakataon na makatakbo si Elder Fan. Huminto si Renshing sa kanyang mga pag-atake habang kapansin-pansin naman ang panghihina ng katawan ni Elder Fan. Dahil sa dulot ng kanilang banggaan ay dumating ang grupo ng mga disciple ng Eastern Profound Sacred Land at agad naman silang inutusan ni Elder Fan na patayin nila ang mga taong iyon. Nagsabay-sabay na umatake ang mga disciple at layunin nila ang patayin sila Renshing. Imbis naman na matakot si Jiang Cheng ay natutuwa pa siya dahil oras ng araw upang kumilos.
Pinaalalahanan naman siya ni Saint Esbeon na mag-ingat dahil sila ay mga elite disciple ng Eastern Profound Sacred Land at hindi sila basta-basta matatalo. Inaktibo ni Jiang Cheng ang kanyang napakalakas na armor at sabay nito ay sumabog ang napakalakas na enerhiya sa kanyang katawan. Isa namang kalaban ang lumapit subalit kaagad lang din siyang binigyan ni Jiang Cheng dahilan na lumipad ang katawan nito. Hindi naman roon makapaniwala ang kalaban sa lakas na ipinakita ni Jiang Cheng at parang nawalan nga raw siyang lumaban sa lakas ng aura. Marahas na pinatumba ni Jiang Cheng ang kalaban at bawat isa sa kanila ay hindi niya pinalalampas. May isa namang sumugod kay Ye Jing habang papalapit ang kamao ng kalaban sa kanya ginamit naman niya ang natutunan niyang mga salita. Napasigaw ang kalaban nang bigla na lamang siyang tumalsik at napapasigaw sa pagkawala ng kanyang isang kamay. Sa harapan ni Jiang Cheng ay labis ang kanyang tuwa habang sinasabing napakasarap nga raw ng tagumpay. Kahit maraming ng bilang ang kalaban ang nawala ay Desperado Perren na sinisigaw ng mga kalaban na patayin nila ang nanghihimasok sa kanilang Eastern Profound Sacred Land. Sa nakita ni Saint Esbeon na mga kalaban ay labis ang kanyang takot gayong kumilos na nga raw ang lahat ng disciple mula sa Eastern Profound Sacred Land. Sinabihan naman siya ni Ren Xing na huwag mabahala dahil ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Naitanong naman ni Saint Esbeon na kung papaano nila buburahin ang Eastern Profound Sacred Land. Tinugunan siya ni Ren Xing dahil ang Eastern Profound Sacred Land ay naglalaro ng apoy kailangan niya lamang daw itong dagdagan ng panggatong para lumakas pa ito. Natawa naman roon si Elder Fan sa kanya narinig at inulit niya ang kanyang sinabi dahil sa harapan ng Eastern Profound Sacred Land ay mga wala itong mga halaga at para lamang silang mga alikabok.